yan. So pag uwi ng daddy ko, sinabi niya sa mami ko, Ma, operahan daw ako bukas sa mata eh. Okay, samahan kita. Sabi ng mami ko. Hindi naman ako operahan kung hindi ko kasama si Rani. Okay, so doon ng mami ko, dumating sila doon, sinekin sila sa Cardinal pa yun. Sinekin sila. May konti, tinatawag ng daddy ko para operahan. Ay, hindi ako alis sa kwarto ko. Hanggat wala si manager dito. Si manager, nasa operating room na nag-iintay na sa kanya. Wow naman. Eh di habang ina-operahan sa holding hands yung dalawa. Talaga? Holding hands yung So dalawa. hindi lang sila nag-holding hands paglasing? Hindi, dito, wala to, nervous to. Wala naman tama to, di ba? Wala, ito may nervous to eh. Alam, ka-holding hands silang dalawa, ina-operahan si daddy. All throughout ng operasyon. Hanggang sa pag-alis ng daddy, dinala sa taas, kasama ang Rani. Inatid pa siya sa holding hands. Run. Manager, huwag mo ko iwan. Dito ka. Narito po tayo ngayon sa tahanan ng iskultor na si Enrico Viudes dito sa San Ildefonso, Bulacan para makita ang kanya mga obra maestra na mga icons ng showbiz industry. At meron tayong bisita. Kasama natin, walang iba, kundi si Mr. Joco Diaz. Part 2 na po ito ng ating interview sa kanya. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. Pakita mo na sa akin Ayan yung pa. mga magagandang obra. Ayan po, ito pa. Oh my gosh, ito na nga. Ayan. Si Supergirl. Wow! Yan po. Grabe ang kaganda. Ito po yung latest ko eh. Oo. Wala pa siyang buhok. Pero hindi ito yung tunay na buhok niya. Kasi, Si Buhaya ba yan? Oo, si Buhaya. Ito kasi Tito latest Max, ko. oh. Oo, pwede po yung gaya. Ayan, Tito Max. Oo. Wala ako. Si Manoy. Opo. Diba? Si Manoy ito. Ito si Daddy Paquito. Boss FPJ. Ito na, may bisita tayo. Namit ko na po kayo sa wakas. Paano natin po? Kamusta? Si Abby. Opo. Ito si Enrico. Oo nga. Ayan na, daddy mo. Kompleto na sila. Oo, di ba? What, pare? Si Idol. Idol, kuha no? Ang galing, no? Ang galing, grabe. Uncle mo. Romy Diaz. Enrico, paano ba ang proseso sa paggawa ng mga obra maestrang to? Bago po ako magsimula na mga ginagawa ko po, naghahanap muna po ako ng mga pictures na pwede ko i-apply sa mga obra ko. Hahanap po ako ng mga post na pwede kong gamitin kasi minsan kasi kailangan makita agad yung kanilang karakter. Post nila, yung medyo maangas ang forma. Kaya ito kasi yung latest ko eh. Ito yung huli. Tito Max. Yan po yung latest ko. Ayan, Max Alvarado. Puwang-puwa, oh. Sa picture mo lang yan, kinopya. Picture lang po yan. Kaya nilalagyan ko po siya ng option para pwede kong palitan na. Ayun. Yan. Sa Panday naman po yan. Oo, Lizardo. Oo. Pag po gumagawa ko ng sculpture, ito po ang muna ginagawa ko. Yan, ito po. Ayaw mo na ganyan. Kaya naghahanap po ako ng maganda post, binibend ko po yan ganyan. Okay. Kung kuwari nakaturo po siya ganyan. Ganyan. Ganyan po. Tapos, pag susunod, kukuberan ko na po siya ng polymer clay. Ito po yan. Ganito po yung polymer clay. Clay to. Medyo malambot. Tumitigas lang siya pagka binake sa oven. Kasi habang hindi mo pa siya natatapos, di-detail mo pa mabuti, malambot pa siya. Ngayon, pagka perfect na yung mga mukha nila at wala na siya correction, saka ko na siya bibake sa oven. Ayan po. Ngayon, kung mayroon mga konting retouch, pwede ko po siyang medyo bawas-bawasan. Pisngi. Wala may konting parang hindi ka mukha. Or kailangan may dagdagan pa. O pwede ko siyang i-add. Kahit matigas na. May mga correction. Minsan po kasi may time na parang hindi ka mukha. Kaya para minsan kasi, ang secret ko po minsan, pinopost ko mo isa sa Facebook. Ngayon, tinitingnan ko po yung reaction ng mga tao eh. Kasi yung tao ko, yung mga
yung mga tagahanga ko po, ang unang pupuna eh. Minsan, ay, sir, kamukha na po ni Max Alvarado. Oo. Pagka nakita kong maganda naman yung reaction nila, ay, tinutuloy ko na po. Yun na. Yun na yun. Hindi ko na babaguhin. Kasi pagka mayroong pumuna, ngayon, sir, medyo malakit siya ni Buhaya. O kailangan sir, medyo bilugan ng muka. Medyo dagdagan ko para. Sinusunod ko naman yung mga advice ng mga nagko-comment po. Kasi mayroong iba, nakikita nila sa personal eh. Ako hindi ko man nakita yung ibang mga past na mga kontrabide. Sabi sir, malaki ikat yan. Kaya ina-adjust ko po yung gano'n. Pagka okay na, yun na po yung dadamita ko na. Yan, step by step po. Tinatahi ko na po yung damit na pagka, siya yung makikita mo siya talaga. Minsan kasi, pagka gumagawa ko, hindi ko pa pina-final yung katawan. Pagka gumagawa ko. Minsan kasi, pagka final ko na ganyan, pag dinamitan ko, isa nagbabalki siya eh. Parang tumataba. Kaya ang ginagawa ko muna, tansya muna. Pagka may fit na siyang damit, yun na yung ko. Ito talaga max talaga kasi, katawan nito eh. Hindi ko na siya, fix na yung katawan niya. Kagaya ni Sir Dolphy, kailangan medyo malaki pa siya ng konti. Medyo malitan siya ni malitikat yan. Dito Dolphs. Madali ko na may-adjust, lagyan ko lang ng konting. Pero mukha, kuhang-kuha na eh. 100% okay na to eh. Lalo na yung babalo diba? Alin dito yung unang-una mong ginawa? Ang mga una ko po, ito po yung mga FPJ talaga? FPJ talaga. Sumunod po, Sir Romy. Pakito muna. Pakito. Pakito. Yung tatlong lahat po ng mga idol talaga. Ito, si Dolphy. Saka, yan po. Tito Eddie. Sumunod na po yan. Tapos habang tumatagal po, nape-perfect ko na yung sumunod ng mga obra ko. Eto, sino to? Itong Supergirl. Yan po si Pinky Montilla. Yes po na. Supergirl ang role niya noon? 1973 po. Wow! Pwede niyo pong susunod na sige interview. I-research nga natin itong si Pinky na po yung, Montilla. Nasaan na kaya siya ngayon, no? Kaya ito naman po si Miss Gloria Romero. Yan po. The iconic. Gusto ko po kasi yung makapture yung kanyang kabataan. Pero gagawin ko rin po yung medyo late na po. Para mas malaki sila, no? Kaysa dito sa mga Bakit mas malaki si Tita Gloria? Kasi po dyan sa mga ganyan, yung iba kasi, ito kagaya po nito, marami po silang mga magkakasama sa pelikula. Kaya mas madali lang po silang gawin sa ganitong size. Ito po kasi, kung si Gloria Romero lang po. Sa series naman ng Presidente, yun po yung ginagawa ko. Mas malalaki, no? Ito naman po, yung parang, parang yung Maria Clara ko. Meron din po yung Jose Rizal. So parang fictional character yan? Pero hindi pa po siya final kasi ganda. Ganda ng damit? Fictional lang po. Pero sa national hero po natin, si Dr. Jose Rizal ang susunod ko. Para meron din akong sa kanya. Kasi of course, si President Erap, no? Ayan. Malaki rin yung kanya. Mga size po niya. Bakit ka na-inspire na gumawa ng mga ganitong kagaya po nung una kong icons? Kagaya po nung una kong sinasabi na yung bang wala kasi kung makita mga gumagawa ng mga ganitong obra. Meron mang gumagawa, marami rin po. Pero gusto kong maigawa po sila para sa mga future generation naman. Kasi ako, bilang artist po kasi, alam mo tayo hindi man forever mabubuhay. Pero yung mga obra ko po, yan po talagang magtatagal. Kahit wala na po yung mga artist, may maiiwan po na yung mga alaala na nandyan. Gusto nga po, magawa po nga sila lahat eh. Para at least sama-sama po silang ganyan or may mga gagawa po ako ng mas malalaki. Po. Para dun sa mga ibang generation na hindi na sila familiar sa yung mga dati kasi hindi na nila kilala iba eh. Yung mga artist na lang po ngayon. Gusto ko po yan, magawa sila lahat. At nagkaroon tayo ng pagkakataon para bumisita rito kasama si Joko Diaz, ang kauna-unahang artista na bumisita rito sa bahay mo. Yes, pa. Tabi kayo. Ano gusto mo sabihin kay Joko? Kayo po ang una-una kong naging tagahanga na artista eh. Kaya kayo po yung susunod ko.
Inuna niyo si Daddy. Ah. Una-una ko nakita eh. Kaya, respect ko. Apa. Thank you Salamat. po. Gagawang ka raw, Joko, ng ganyan. Pero pwede nyo na rin uwi yan, pero exhibit ko muna. Parang Uwi ka na kayo, Jules. Uwi naman natin. Uwi natin yan. pero gusto ko muna ma-exhibit. Para Okay po. maraming makakita. Kasi pag wala Sige, nang sige, nakakita tama eh. naman yun. Oo. Pero isama mo to, sige pa. Sige pa. Grabe ka. Sobrang fan ka talaga ni Babalu. Dito naman po sa series po naman sa Home Alone The Realist. Uy, Ito po oo yung nga, familiar. diorama. Opo. Pero na-post ko na po ito, i-retouch ko lang ng content, medyo may correction pa. Ito yung bahay ni Richie. Bahay ni Richie, ni Babalu. Opo, yeah. Ayun. Ayan. Yung kanyang remote control na yung remote control. Ayan yung remote control niya. Yeah. At saka ito po yung isang skit. Yung aircon. Yan ang aircon. Aircon, yeah. Oo. Dalawa. Kasi Mang Cosme. Yung pampukpuk po. Ah, Pampamalo. Mampupuk kay Richie. Yeah. Yeah. Pana. Kaya ginagawa ko po na konting mini skit. Mag-skit ka na, Joko. Anong eksena to? Halika, Richie lang. Halika. Sige, kaya pa. Si Joko maglalaro. Maglalaro si Ay, Joko. kayo po ganda po ng niya. Hindi, kayo po magagalaw. Sige. Hoy, Richie. Ano bang ginagawa mo ngayon? Ani, nakatika mo gan, dami mo sinasabi. Lagi ka na lang ganyan. Umagang ka magulo. Eto sa'yo. Ayan. Tampalin mo. Tatampalin kita eh. Alam niya ka. Halika na nga. Halika tayo rito. Sabi mo na ng tuyo. Tuyo at saka kanin. Yung bukas tayo dito. Naglaro yung mga bata. Gaano ka-accurate yung tatay mo dun sa sa depiction niya ng Ayos, pati yung cheekbone na dali ni Kuya eh. nakuha, cheekbone. Pero yung kwintas, hindi ko nakita yung kwintas na yan. Wala yan. Hindi ko nakita yung kwintas na yan. Oo. Pero ganyan din, similar din naman. Yung height nilang dalawa, ganyan ba? Oo, may halos magkasing laki si Uncle Ran. Saka si Oo. Daddy. Tapos ito, si Mas malaki ng konti ito. Romy. Si Tito Romy. Medyo mas matakad siya ng konti dun sa dalawa. Pero grabe yung dolphin niya, oh. Grabe yung Dolphy. Pare. Si Idol mo. Si Idol! Idol mo, yan. Nakita mo na, ha? Dali. Ipinakita niya rin sa amin ang hindi patapos na sculpture na komedyanteng si Redford White. Joko, Yes, sir. anong pakiramdam na nakita mo itong mga sculpture na ito ng tatay mo, ni FPJ at ng iba pa mga icons? Kuya Enrico, pwede ko na sila lahat iuwi. Iuwi ko lahat yan. A-adapt ko lahat Basta yan. ito akin to Uwi mo na lahat, wag lang to. Sige. Ito sa akin, ito. Sige. At saka ito. Pare! Pare, dito tayo. Tito Maxi, okay. Pero accurate si Daddy, no? Yes. Yung mata eh. Yun doon Mata. talaga na dali eh. Bigote at mata eh, no? Ronald. Oo. Ayan, oh. Ayun. Yun naman pala eh. Yun, para mukhang gangster, no? Uy, anyway, kamusta ka na? Ayos Grabe, na. nag-viral yung Congratulations to us. Thank you, thank Nag-viral yung ating interview. Congratulations po. Oo. Sabi ko sana makahit kami ng malaki para hindi nakakaya sa mga friends ko. Nagulat ka rin ba sa dami ng mga nanood? Oo. Mga 3 million plus na ngayon eh. Nakakatuwa nga. Thank you very much, guys. Alam mo yun, hindi ko ina-expect yun, pero meron pa tayong konting story. Ang dami niyang nagre-request. Siyempre, hindi ko naman natatanggihan. Kasi nga, nagre-request sila ng part 2 ng interview nito. Tamang-tama, naisip ko, punta tayo rito. Oo, Diba? Para makita mo. para makita natin sila lahat. Makita na natin sa wakas. Parang buhay silang lahat. Itong mga magagandang sculpture na ito. Anyway, congratulations sa iyong anak. Ay, thank you very much. Cum laude. Shout out, Ashley Diaz. Yes, hindi naman siya sa showbiz ngayon dahil cum laude na siya. Showbiz yun. Nagkasa Showbiz pa rin. taping nga kahapon eh. Proud lang ako dahil naisabay niya yung work at saka yung school. Na hindi nagsasuffer yung school niya. So, I'm very proud of her. Wow, and congratulations to you also. At kay Abby. Yan. Diyan, Racing. congratulations. Pinakasalan ko si Abby dahil sa kanya yata nagpaunay naman sa akin. Since ito yung kanilang request, ano pa ba yung mga ibang maikikwento mo
tungkol sa daddy mo na hindi pa nila alam? Ayan. Kasi ang daddy ko, malabo ang mata eh. Pag nagdadrive, pag nagbabasal, malabo na mata niya. So ngayon, nasa shooting sila nila Uncle Ronnie. Inabot sa kanya yung script. So yeah, kids, why are you reading the script so far? You can read it here. Malabo na mata ko, Ran? Okay. Tumawag. You'll have your eyes operated tomorrow. Siyempre, yung tatay ko naman, operated, nakakatakot kaya yun. Ganyan. So, pag uwi ng daddy ko, sinabi niya sa mami ko, Ma, operahan daw ako bukas sa mata. Okay, samahan kita. Sabi ng mami ko. Hindi naman ako operan kung hindi ko kasama si Rani. Okay, so doon ang mami ko, dumating sila doon, sinekin sila sa Cardinal pa yun. Sinekin sila. May konti, tinatawag ng daddy ko para operahan. Ay, hindi ako alis sa kwarto ko. Hanggat wala si manager dito. Si manager, nasa operating room na nag-iintay na sa kanya. Wow, naman. Eh di habang ino-operahan sa holding hands yung dalawa. Talaga? Holding hands yung So, dalawa. hindi lang sila nag-holding hands pag lasing? Hindi, dito, wala to, nervous to. Wala mga tama to, di ba? Wala, Oo. ito may nervous to eh. Oo. Wala, ka-holding hands silang dalawa ino-operahan si dad. All throughout ng operasyon. Hanggang sa pag-alis ng daddy, dinala sa taas, kasama ang kalran. Inatid pa siya sa, holding hands. Run. Manager, huwag mo ko iwan. Dito ka lang. Ay, di ba yun, siyempre gising ka nung... walang imik. Basta hawak yung kamay. Kala nga ni Uncle Rani, mapuputol daw yung mga daliri niya eh. Dahil hawak-hawak yung kamay, ayaw bitawan. So yun yung isa sa mga kwento nilang dalawa. Ibang klase. Bromance talaga. Bromance yun, bromance. Sabi ko nga eh, kung wala siguro si Mami, kay Uncle Rani ka na nakatira. Naman. Cool lang. Hindi pa naiimbento yung salitang bromance. Hindi pa. Meron na. Meron na pala. Sa kanila. Sila pala yun, sila. Meron pa bang iba mga pagkakataon na ganyan? Ang Uncle Rani, hindi kasi, yan, sila Tito Jimmy, Jimmy Santos. Uncle Rani, Tito Jimmy. Ang nagdikit kay Tito Jimmy, kay Uncle Rani is Daddy. So sila, pag magkakasama yung mga yan, ang pinaglalaroan nila, Tito Jimmy. Siyempre, bago si Tito Jimmy sa grupo eh. Jimmy, yan bang gamit mo, nagagamit mo pa? Sabi ng Daddy. Uncle Rani, patawa-tawa lang. Pucha, nalasing. Sabi ng Tito Jimmy, sa tingin nyo ba, hindi braso tong nakakabit sa akin? So everybody was laughing. Tapos na. Nagkikwentuhan na sila after a week. Sabi ng daddy kay Uncle Rani, Manager, galing kami sa masayahan ni Jimmy. Tumakbo yung babae palabas. Tiro kaya. Totoo pala, grabe. Totoo pala. Ayan, Sir Jimmy, baka nanonood ka ngayon. Ay, to Jim, sorry, I love you. Bigay mong panig mo rito kung totoo ba o hindi. Grabe. Paano naging magkaibigan si daddy mo at si Jimmy? Parang very unlikely yung kanilang Tito tandem. Jimmy used to play for Ginebra. Okay. Naging stuntman si Tito Jimmy dati. I guess nag-bonding siguro sila because of basketball. Yun muna, no? Basketball, Yun muna, talaga. yung pagiging goons, kung paano yung mga jerk, yung mga siyempre, daddy. Siyempre, pag Uncle Rani ang kasutukan mo, binibilang mo yun eh. Binibilang mo yung bag. Ay, ganun? Paano binibili? Choreograph? Ganun? Oo, may bilang yun eh. Oh, okay. Bag, paprak! Ganun? Hindi lang? Pag paborito ka ng Uncle Rani, wala nang bilang yun. Alam mo na eh. Binibilang mo yun. Plak! May rhythm, no? May rhythm siya eh. Hindi siya plak! Kasi yung pompyang May nun, ganun eh, may ganun. sabayan mo yan eh. Di ba? Si Daddy, huli yun eh. Huli niya Uncle Rani eh. Alam niya ang forma ng Uncle Rani. So, Tito Jimmy,
Ganon din ang ginagawa niya. So sabi niya, Manong Kit, paano mo na Hindi mo pwedeng bilangin yan pag si manager na ang bumitaw. Pag si manager nasa mood, kahit 20, bibitawan ka niyan. Pero may rhythm. Oo, may rhythm. Bag, bababababag, Ulit. bag, bababababag. Parang tumutugtog sa music. Oo. Pero, no? Intayin mo lang yung plak. Yung angat niya. Oo. Yun ang iintayin mong kasunod eh. Oo. Papa! Pag narinig mo yun, jerk ka pa akyat dahil pinompyang ka eh. Ah. Hindi ka naman jerk. Paano ka jerk sa pompyang? Paharap. Di, paakyat, di ba? Dahil paakyat yung kamay niya eh. Oo. So, sabi ng tito, ganun pala yun. Okay. Kaya doon mo makikita yung closeness ng dalawa. Walang bilang, walang numero ang fight scene. Mulat mo, mata mo, hintayin mo siyang pumorma. Dahil pag yun bumitaw, lahat yun sasaluhin mo. Lahat yun, yung suntok, yung cross sa mukha mo, salo mo dapat lahat yun. Hindi nun sasabihin sa'yo kung ano, minsan paglalaroan ka pa nun. Minsan ba nagkakatotoo? Yung nasasaktan talaga. Minsan tinatamaan ng daddy. Wala, hindi Pero pinatamaan. Tito Ronnie hindi tinatamaan. Iniingatan nila na hindi siya tamaan. Hindi pwedeng tamaan. May nangyari na ba na gano'n na tamaan? Minaalala ka ba gano'n na parang nasaktan? Alam ko may nakatama sa kanya. Oo. Pero humingi naman ng pasensya kagad. Pero kasi, pag ang ugali ng isang character actor, katulad nila daddy, mga goons, kung tawagin nila character actor, ang ugali nila, safety first sa kalaban. Okay. Doon sa bida. Sa bida. Kasi ang bida, hindi pwedeng magaskasan yan, hindi pwedeng mapasaan. Siya kung gusto niya, walang problema. Pero kung manggagaling sa katulad namin katulad ko, character actor ako ngayon. Kung manggagaling sa akin, hindi pwede yun. Hindi ko pwede siyang masaktan. Pwede siyang tamaan, pero para alam niya lang kung saan tumama yung suntok. Para alam niya kung saan siya jerk. Parang tapik-tapik lang yun. Pero pag yun bumaon, mortal sin yun. Pero kayo pwedeng tamaan, gano'n? Kami okay lang. Okay lang. Minsan umuwi ang tatay ko, biyak yung ganito eh. Biyak to. May isa pa siyang bibig dito. Tinamaan ng parang yung tabak. Sino gumawa nun? Huwag na natin sabihin. Basta isa sa meron mga nakasakit big, sa kanya. may nakasakit sa kanya. Tinanong ko pa siya, pag uwi niya, sino gumawa sa inyan? Bata pa ako. Sino nakatama sa'yo, Papa? Si ganito. Bale, paglaki ko, babawi ako doon. Ginawi mo? Hindi. Kasi naiintindihan ko yung trabaho niya. Alam mo na eh, no? I understand yung respect niya sa mga leading artist. Kahit ako hanggang ngayon, yan, nakakatrabaho ko sila. Siyempre ngayon sila Piolo Pascual. Di mo pwedeng tamaan yun. Di mo pwedeng masaktan yun. Kahit sabihin mo na, hindi, Kuya Joks, patamaan mo ako. Hindi, ulul. Bakit ko gagawin yung mamaya? Wala na akong next project. Ganon. Kasi kung sa artista, okay lang. Yung manager, minsan, bakit mo tinamaan si ano? Bakit kailangan tamaan si ganito? Minsan yung production mismo magsasabi, uy, wag mong, ingatan nyo. Pero actually, sa amin mga character actors, mas maingat kami. Kasi gusto namin makatrabaho pa sila ulit. Alam mo yun, at saka alam nila na may respeto ka, alam mo kung hanggang saan ka lang. Pero pag nasa party na, yung nasa labas na, Iba na yun. barkada na yun. Pero professionalism ang pumapasok pagdating sa trabaho. Nabanggit mo dun sa una nating interview na nakilala ni FPJ ang daddy mo kasi nangailangan ng goons. Accidental. Yes, accidental, oo. Pero bakit lumalim yung kanilang pagkakaibigan? Kasi nga ang daddy ko, hindi yan pwedeng itulak. You can't push that guy over. Yung parang tatakutin mo, papakita mo. Hindi uso sa kanya yun. Ang sa kanya, pag pinakitaan mo siya ng respeto, babalikan ka ng, susuklian niya ng respeto. Pag pinakitaan mo siya ng loyalty, mas triple ang loyalty niya sa'yo. Kahit na goons ang kanyang background. Kahit na gangster siya noon. Ganun siya na Ganun siya tao. talaga. Oo, hindi siya yung fly by night. Hindi siya ganun tao eh. Gusto niya yung pag magkaibigan tayo pang matagalan. Hindi tayo yung, pare, okay tayo ngayon. Pagtalikod ko sa'yo, hindi kita naiisipin. Hindi yun hanggang pag-uwi. Nakauwi na kaya yun? Kaya nga sabi ko nga sa'yo, ang Uncle Rani hindi umuwi mag-isa yan pagkasama sila. Ang Uncle Rani, basta sisiguraduhin ko sa'yo, kasabay niya ng daddy pa uwi. Kahit sabihin ng Uncle Rani, go home, pakitutunin na. Yes, Ran. Andun pa rin. Ay, nakatutok pa rin yung sapit niya. Andun pa rin yun. Loyal Nakasunod talaga yun. siya, no? Bago pag nasa garahe na yon, nakapasok ang sasakyan sa loob, tsaka uuwi ang daddy.
Ano ba meron? Ano bang ginagawa niya for him? Hindi ko sinasabing spoiled ng tatay ko kay Uncle Rod. No, it's not that. Lahat ng tao kay Uncle Rod spoiled. Lahat sila. Kahit sabihin mo na kung sino. Lahat yan. Pero parang iba yung kay daddy mo no? Ang Tito Bob, ang kapatid ng mami Bob Soler. Bob Soler. Ang Tito Bob, ang kapatid ni Uncle Rally. Ang mami, close kay Tito Susan. Close din siya sa asawa ni Uncle Bob. So, yung parang pamilya na rin. Pero siya yung pamilyang palagi lang nandoon sa tabi mo. Ang daddy ko yung nandoon lang palagi sa tabi niya. Kahit minsan may saltik yung isa, tahimik lang yung isa. Ganun lang yun. Papitik-pitik lang yun minsan. Minsan pag nakikita mo, magbubulungan yung dalawa. Tapos gaganyan lang Uncle Rani. Ibig sabihin, sinita niya si Uncle Rani. Sabihin niya, Ran, parang masama yung nasabi mo kay ganito. Gaganon lang Uncle Rani. Tatapikin lang yung hita. No? Hindi nagagalit sa kanya. Para kung ano sabihin niya, pinakikinggan. Kasi minsan lang eh. Minsan lang siya magsalita eh. Minsan lang siya magbigay ng opinion. Kasi Uncle Rani is Uncle Rani. Wala akong masasabi kay Uncle Rani. Lahat ng pagmamahal, respeto, Uncle Rani. Pero si Daddy, iba siya eh. Ang Daddy, pinapanood niya lang Uncle Rani, pinapabayaan niyang mag-grow ba? Pinapabayaan niyang mag-grow, hindi niya nililimita yung mga taong nakakausap ni Uncle Rani. Basta yun, nandun lang sa tabi niya. He's just there. Yun ang gusto ng Uncle Rani sa kanya. Siguro, isa sa mga nagustuhan niya yung kay Daddy na isang tawag lang yun, kids, andyan na ako. Si Romy, kasabay ni daddy mo nung na-discover sila, di ba? Nung pumasok sa showbiz. Magkasama sila noon, di ba? Na goods. Kasabay. Bakit hindi masyadong nadikit si Tito Romy kay Tito Ronnie? Ito kasi, ma-pride to eh. Ma-pride siya. Pa-pride. Okay. At saka talented din siya. He is very talented. Okay. Sinakulo, pag nakita mo sa Folk Arts Theater yan, pag nagsinakulo, nikilabutan ako eh. Judas! Si Judas, syempre. Alam ka naman si Kristo yan. Paano magiging Kristo yan? Kristo sa sabong, pwede. Pwede. Pero ibig sabihin, si Judas. Pag lumabas si Judas, talagang ramdam mo putang. Si Judas. Judas talaga to. Nandiyan si Judas. Judas personified. Okay. Pero kay Uncle Ran, ang dating isang magaling na sa skrima. Magaling siya makipag-skrima. Fencer, parang gano'n. Kasi sa dung mga asidilyo, yung mga ginagawa nilang pelikula dati, na skrimahan. Si Tito Romy ang gusto niyang kaskrimahan. Kasi nga alam ng mga tao na magaling siya sa skrimahan. Tinuruan sila ni Johnny Montero. Sila Johnny Montero ang magagaling. Yung mga old school. Mga old school. Sila ang tinuruan niya. So si Uncle Rani gustong kaskrimahan si Tito Romy. Yan naman si Tito Romy, hinahayaan niya mag-flourish yung kuya niya. Kayong dalawa ni Uncle Rani, kayong dalawa ni Ran. Pero pag kailangan niyo, kung dito lang ako. Isang tawag lang naman yan doon sa dalawa eh. Mas lalo na dito. Pag ang daddy ang tumawag kay Tito Romy, kahit na nilalagnat ng Tito Romy, darating ang daddy. No. May sakit siya nung time na nasa ospital ang daddy. Dumalaw siya. May cancer of the tongue ang hinamatay ng Tito Romy. Ang hawak niya sa daddy, naka-comatose ang daddy. Ang hawak niya sa daddy sa paa. Sumiiyak yan, hinahalikan yung paa. Mas nauna si daddy mo. Nauna si Tito Romy. Ito muna, oo. Kasi ang daddy comatose noong time. Comatose. 2 buwan. Okay, tapos ito, may sakit na. Nagkasakit siya. Tapos? Tapos nung dumalaw siya kay daddy, nahawakan niya yung paa ni daddy. Tapos sinahalikan niya lang. Hindi siya kumibo. Hindi siya nakakapagsalita. Hindi na rin nakakapagsalita. Hawak niya lang, tapos sinahalikan niya yung paa. Ano tingin mo ron? Bakit niya ginagawa yun? Mahal na mahal niya to. Ito kasi yung highest archy na sa pamilya nung time na yun. Ito, nagsalba sa lahat. Ito ang nagdala dun sa kanila. Tumutulong siya. Pero ito, lahat tinulungan eh. May papuntang Amerika, pabaon papuntang Amerika, pabisa, siya lahat. Siya. Nung bata-bata pa sila, nung nandoon pa sila nasa UE pa si Jaworski, nasa FPU si Tito Romy.
Dinuraan ni Tito Romy sa estero si Jaworski. Wow! Sabi niya, hindi mo pa panahon. Panahon ko pa. Saka ka na. So, naglalaro sila. Laro, magkalaban. Pumas break. Pass break ang Tito Romy. May umahabol na depensa. Dinuraan eh. Bago lumayap. Ganun kasalbahe itong idol ko. Kaya sabi nila, iba tong maglaro. Iba. Mataas ang high flyer to eh. The Flying Carpet ang pangalan niya dati. Isa siya sa nagpa-champion sa FEU. 7 champions ang hawak nitong magkapatid na to. So, sila ang ito ang King Tamaraw. Yun ang sa history ng FEU, siya ang King Tamaraw. Yun nga lang, nagkaroon ng disgrasya, hindi na nakapaglaro sa... Pero nagmika siya. After Mika, na-disgrasya siya. Hindi na. Yun na yun. Oo. Anong nangyari doon sa UST? Nandun siya. Kasama siya ron. Andun siya. Dala yung 357 niya. Yan. Yeah, talaga yan. Nagpaputok din yan doon. Sila ang magkakasama. Yung grupong yan. Yan. Ang team ng Uncle Rani yun. Rene Hawkins, Daddy, si Salvador, Jumbo Salvador, sila Kuya IP ata, nandun na yata. Pero sila yung mga main player that time. Bata pa sila eh. Nagpakuha ng Mickey si Uncle Rani. Yung Mickey pala, Mickey Thompson. Oh my God. Yung pala yung Thompson na As in, pinutok. pinutok. Pero walang tinamaan na tao. Wala pinutok sa taas dahil nagkakarambol na nga eh. Pinutok sa taas. Oh. Eh ito, ang dala nito 357. Oo. Yun namang isa, ang dala 45 palagi eh. Naka-eskwala palagi yung daddy. Kaya nung pagkatapos nun, ban sila sa US. Pero ito, binilahan kami ng lupa niyan sa Mariposa. Simula doon sa may temple hanggang doon sa may creek ng Mariposa, sa kanya yun. Binigay ni FPJ. Binili ng Uncle Rani sa kanya. Yun ang binayad kay Papa. Wow. Gano'ng kalaki yun? Malaki. Thousands of square meters? Oo, thousands of square meters. Nasa inyo pa rin? Wala na. Wala na. Pinagpalit naman ito sa kanya. Kay Erap. Kay Ninang Joseph. Anong pinalit? Yung bahay at lupa namin sa Kapitolyo. Oh. Yung lupa na binigay sa kanya, pinagpalit naman niya kay Ninong Joseph Oo. dahil magpapakasal na si Daddy kay Mami. Wala siyang bahay at At syempre, lupa. nagpaalam siya rito. Alam nito. Pumayag siya. Oo. Na ibibigay kay Pero Erap. sabi niya, sipin mo mabuti. Sipin mo mabuti, kids. Dahil to, San Juan na to. So, ang ano naman ng Daddy, kesa naman nagre-renta ako, wala akong sarili, Tama. kunin ko na yung offer. Mas maliit nga lang, no? Mas Compared maliit doon sa lupa. siya. At that time, mayor si Uncle Ninong Joseph sa San Juan. Oo. So, nag-mayor siya, edi nagpalit na lang silang dalawa ng lupa. Lupa at bahay. Kamusta ang relasyon niya, ng daddy mo, kay Tito Joseph? Okay. Wala ka ba mga naalalang mga kwento sa kanilang dalawa? Unang bodyguard ng Ninong Joseph Daddy. Mas nauna pa kaysa kay FPJ? Hindi. Oo. Wala kasing trabaho sila ng Ninong Ran. Sabi ng Ninong Ran, tatakbo si Joseph sa San Juan. Oo. Samahan mo muna. Ayun, inassign siya. Inassign siya doon. Oo. So, sumama siya kay Ninong Joseph. Nag-around the world yung mga yan. Diyan, kinuwento ko yung passport, di ba? Okay. Nasa LA na sila. Knickerbocker Hotel. Naglalakad si Ninong Ran at saka si Ninong Joseph sa harapan. Ang daddy nasa likod, kasama sila hindi ko alam kung kasama Tito Dencio. Sila sila Bododoy, yung kapatid ng Uncle Ran. Lalakad yung African-American, binangga si Ninong Joseph. Nginuso. Pagharap sa daddy, kids. Hinablot ng daddy yung tagiliran, pinisin. Ooh! Why did you do that to my friend? Oh my gosh! Ayun, nawalan Ayun, sila ng lumabas hotel. yung pag-gangster niya, no? Ayun, nawalan sila ng hotel. Oh. Sinipa sila. Kick out. Si Erap, kick out din. Kick out sila lahat. Ito kasama? Kasama sila lahat. Kasama. Ay, hindi nyo alam yun, ha? Knickerbocker Sinipa. Hotel. Oh, Sinipa sa sila hotel lahat. si FPJ. FPJ, Pakito. Erap, Daddy. Lahat sila. Magkakasama. Wala. Wala tayo doon. Hindi umobra Hindi ang umobra tikas nila dito sa Oo. Pilipinas. Hindi umubra doon. Sinipa sila lahat. Saan sila pumunta? Yan ang hindi naikwento sa akin. Pero lipat ng hotel. Oo, lipat ng hotel Buti sila. hindi na pulis. Ewan Hindi sila ko, nakulong. Oo. Di ba?
Oo nga. Kung tutusin, sino? Ito kasi. Inutusan eh. Inuuso mo eh. Inutusan eh. Anong gagawin Inuuso natin? eh. Hindi pala uubra yung ganun doon. Hindi pa pwede. Bago pumunta ng Amerika si daddy mo, syempre, kailangan niya magkaroon ng visa. Yes. Nakwento sa akin ni Mr. Dave Brodette, di ba, na si FPJ ay nakuhanan niya ng visa. No show. No show. No show. Non-appearance. Non-appearance. Inausap lang ang consult and that's it. That's it. Ang daddy mo, paano niya nakuha yung visa niya? Apply kami. Kasi na-deny ako nung una kong punta eh. Na-deny ako. Sabi sa akin, hina mo naman. Sumabay ka sa akin. Kuha tayong visa. Kuha kami visa. Sama ko misis ko. Tito Dave, nasa loob ng consulate. Nasa loob siya. May interview ang daddy. So, Mr. Diaz, what will you do in the States? Binulungan ko sa likod ng tatay. I want to go to Disneyland. I want to go to Disneyland. Ganun tono. I want to go to Disneyland. Okay, Mr. Diaz. You have your visa. Natimbre na yun. Natimbre na ni Tito Dave. Ang tatay ko, hindi naman yung big time. Ang tatay ko galing probinsya. Simple Nagsapalaran. Simple lang ang gusto niya sa buhay, yung medyo makaangat sa buhay. Biglang Sobra-sobra pa, di ba? Biglang itong dumating sa kanya. Grabing blessing, no? Siyempre, how can you, di ba? How can you, pag minsan, ano to? Parang bagong mundo to. Hindi ko alam to. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, ang swerte lang namin is, Uncle Rani ang nag-guide sa kanya. Tama. Pero nung kwento dun sa likod ng, isa-isa lang yata to na pelikula na kanyang pinagbidahan. Oras ng Kagitingan. Oo. Anong kwento nun? Ba't hindi na nasundan yun? Bakit yun lang ang kanyang starring role na movie? Hindi ko alam eh. Ano to eh, parang si Batalya Ali. Parang ganun yung kwento niya eh. Si Dave Brodette ang Dave niya, Brodette. director. Yes, director niya, Tito Dave. Lido Beach ang shooting. Matabong kaya tao, Lido Beach pa. Basta, kaya hindi nasundan yun kasi hindi malaking production yung gumawa ng pelikula. Hindi to. Okay. They just make space konti lang para dun sa mga independent producers. Hindi pa siya yung malaki. Pero bigay todo si Daddy doon. Kaya bakit siya ang napiling bida? Kontrabida siya, di ba? Hindi ko alam ako. Hindi ko rin alam kung bakit ako yung napiling bata doon. Eh. Paquito Diaz, talaga starring role, tapos nando ka sa ilalim, nakagano ka sa legs niya. Oo, sa legs niya, di ba? Yung Yes. bang first movie mo? Hindi. Ang ilang movie mo na yun? Pangatlo ko yata yun. Pangatlo na. Basta ang una ko is yung Kosa. Yung Sigaw ng Katarungan, tapos yan. Ano mga naalala mo doon sa movie na yun? Palagi lang ako umiiyak. Gano'n? Palagi umiiyak. Palagi lang ako naglalaro. Kasi, ang grupo kasi noon mga yun, siyempre pag nandoon ka na sa kasama mo daddy, kagrupo mo na sila eh. So wala lahat sila, tatay mo. Lahat sila, iniintindi ka. So, saya. Was he proud of that movie? Yeah. Bida? Oo. Yung, nawala lang yung picture ko sa wallet ko eh. Pero may picture kami na magkasama kaming dalawa, dun naka-Armalite siya, tapos nandito ako sa gilid niya. Black and white yun eh. Sabi ko, yung picture na yun, palagi nasa wallet ko yun. Ano ko, sentimental akong tao. It's either, ang nilalagay ko ng picture sa wallet ko, pamilya ko, mga kapatid ko, yung picture namin, yung kaming mami, daddy ko, ako, mga kapatid ko, yung asawa ko, syempre, yung mga anak ko. Kasi, yung may isa akong nakasama dating, basta isang politiko na muntik siyang mamatay, ang unang hinanap sa akin, wallet niya. Wala naman laman yung wallet. Pero nung binuksan niya yung wallet niya, pamilya niya nandun. Sabi niya, ito anting-anting ko eh. Tapos nilagay niya lang sa tabi niya. Kahit nasa ospital na siya. Nilagay niya lang sa tabi niya. Sabi ko, walang magagawa yung bilyon ng isang tao. Kapag yung oras mo, kinukuha na nung nasa taas. Nakita mo yun? Siyempre sa uncle mo, nakita mo. Nakita ko yun. Pero wala kaming bilyon eh. Kasi kung may bilyon ako, ilalabang ko pa to eh. Yung nagkaroon nga lang ako ng milyon, nilabang ko siya eh. Ano pa kaya kung may bilyon ako? Malamang ilabang ko yung mga yan. Kasi sa akin, yung sentimental value ng isang tao, hindi mo kayang, kung marami akong pera, daming buhay na, dami ko pong buhay na tutulungan. Alam ko naman na matulungin ka dahil itong si Vergel, di ba? Si Mike. Si Mike Vergel, tinutulungan mo. And he's very appreciative dun sa tulong na binibigay mo. Thank you nga rin pala. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you very much. Saka dun sa mga tumulong kay Mike. Oy, thank you guys. Para palang magkapatid kayo, no? Parang kapatid. Actually, pwede kayo nga kayo magkapatid kasi may pagka-Indian yung kanya features.
Ikaw Pwede, naman, pwede. mukhang European, Indian, parang gano'n, di ba? Pwede. Oo. Pag sabi ko nga sa kanya, Mike, may layo ka nga sa akin, baka isipin nila na nakakabata kitang kapatid, visit ka. Yun ang namana mo nadala mo pa rin yung ugali ng ng mga generation na to Kasi Na you have hindi to mo appreciate. pinapabayaan yung mga You have to kaibigan mo. appreciate, Sir Julius, kailangan mong ma-appreciate talaga yung tao sa paligid mo. Hindi, kasi, nung nag-umpisa ka, kasama mo sila, hanggang sa nandiyan ka, hanggang nandiyan ka pa, nandiyan pa rin sila, yung hindi mo sila pwedeng pabayaan. Oo. Pag minsan-minsan nakakalimot ka dahil syempre may sarili ka rin kailangan ayusin. Yeah. Pero pabalik ka rin doon. Always check them if they're okay. Kasi yun ang humulma sa'yo eh. Pagkatao mo. Katulad yan, lately lang dumating yung coach namin sa FEU nung juniors kami. Dumating siya nung isang araw eh. Nung nagkita-kita kami nila Johnny Abarrientos, iba yung parang iba yung kumpiyansang nakukuha mo dahil kakilala ka nila eh. Alam nila na hindi ka lumalampas doon sa ranggo mo, hindi ka diyan ka lang. Kung saan ka namin iniwan, nandiyan ka lang. You have to be appreciative. Ina-appreciate nila ako, na-appreciate ko rin naman sila. So sa mga fans ko, thank you, na-appreciate nyo ako kasi na-appreciate ko rin kayo. Salamat dun sa mga, katulad kaya sa'yo, Julius, binibigyan mo ako ng oras. Sa mga fans ko naman, thank you rin at binibigyan nyo pa rin ako ng oras. Hindi kayo nagsasawa sa akin kahit, alam mo yun, tanda na, tagal ko na sa showbiz eh. May asim pa to. Ang dami mga tagahanga, mga nagbe-message dun sa sa vlog eh. No? Ang gusto nila kasi siguro malaman yung mga kwento kasi. Oo, nagulat sila actually. Especially dun sa holding hand story mo na yun na na lagi sila nag-holding hand, especially kapag, di ba, laseng. Ayan. Ikaw na actually ang openly nagkwento nun yung inuman na 3 araw Oo, eh. Totoo yun. Diba? Ako, kung mag-birthday ako, 3 araw pag nandyan ang Uncle Ran. 3 araw yun. Tapos, maano na yung mami ko, mapapagod na. Tawag na kay Tita Susan yun. Swani, sunduin mo na yung asawa mo dito, 3 araw na ako nagluluto ng almusal. O, di, darating ang Tita Susan, makikita na ang Uncle Rani. Pag umalis ng Tita Susan, kasunod na ang Uncle Rani. Ayun. Ito, sumasali ba to sa inuman? Pare, itsan lang. Tumakas pa. Tumakas. Lagot ka, markado ka. Markado ka. Ang galing, Ang galing. Oo, galing. Nung campaign period, si daddy mo, hindi pa nagkaka-stroke noon, no? Hindi pa. Kasama niya ang Sumasali siya. Kasama sila sa Amerika. Nangampanya sila sa Amerika. Was he in favor of it or against it? Pagtakbo niya. In favor. In favor siya. In favor siya kasi kapag nakaupo ang Ninong Ran, makakalabas ang Ninong Joseph. Kasi Ninong Joseph was nakakulong nung time na yun. Oo. Pinag-iinitan siya nung time na yun eh. Okay. Nung time na yun, gustong-gusto nilang makasama si Ninong Joseph. Dahil wala naman siya. So you mean to say, isa sa mga reason kung ba't siya tumakbo Because is to save him, Yes. si Joseph Estrada. Yes. Wow. Kaya siya tumakbo ng time na yun. Parang napilitan, gano'n? Hindi siya napilitan. Gusto niya rin ng pagbabago. Gusto niya rin ng change. Gusto niya ng change. Pero siyempre, kasama na si Ninong Joseph dun sa change na mangyayari. So itong grupo na ito, involved sila lahat doon Oo. sa campaign na yun? Yes. Kahit ako. Ako naka-station ako sa Tarlac that time. Sa Tarlac ako. Dun sa... Pero parang hindi masyadong visible ang dad mo noon, nung campaign period. Lagi ko nakikita si Tito Eddie, Tito Dolphy, si Res Cortez. Si diba? yung stunt director na isa, artista rin. Si Baldomaro. Yan. Pero si daddy mo, parang nasa background lang siya. Diba? Wala, ang kausap niya, yung mga investors naman. So kung sakaling nanalo si FPJ, nabanggit pa kung anong posisyon bibigay dapat sa daddy mo? Maniwala ka sa hindi, Julius. Nung nanalo ang Ninong Joseph, tinanong siya ng Ninong Joseph. Ayaw, Dad. Ayaw niya. Bakit? Si Miller, ang daming nakapwesto, di ba? Oo. Siya yun. Tumanggi. Hindi siya tumanggi. Ayaw niya. Ayaw niya lang. Tumanggi yun kasi inalok siya kamo di ba? Ayaw niya. Ako din, tinanong eh. Oo. Ano gusto mo? Ba't ayaw mo? Mahirap kasi. Iba kasi yung dating eh. Ito, noong time na yun, sabi niya, boy, okay naman tayo.
Pero pag ito nanalo, iba usapan yun, syempre. Ay, hindi ko alam ang usapan nila nung time na yun. Oo, iba Nung usapan time na yun, wala ako doon sa core group nila. Oo. Sila. Tapos ang ano dyan, iba kasi ang nakapaligid din kay Uncle Ronnie that time, puro mga politiko na rin ng mga big time eh. Oo. So sila, nanonood lang sila. Watching lang sila. Kung anong sabihin ng Uncle Ronnie, yun lang ang gagawin nila. Oo. Kasi wala rin naman sila magagawa dahil sinabi ng manager eh. Oo. Pag sabi ng manager, kahit sabihin mong 10-story building yan, sabihin ni manager tumalong ka, tatanungin lang yan, anong babagsakan ko? Ano ba? Tubig ba yan? O yung compressed na karton? O ano? Yun lang ang sasabihin niya mga yan. Grabing loyalty, no? Kay FPJ. Hindi sumasakay ng helicopter to. Nung sinabi ni Uncle Ron, okay ka na. Konti lang yan. Isang palapag lang yan. Bababa ka na ulit. Nanginginig siya. Makay. Nanginginig. Nanginginig. Wala. Arte pa rin siya. Nanginginig. Inikot siya. Pagbaba, hindi kumikibo. Ano, kids? Ginanon lang siya. Tumayo. Sabi ng daddy, ito na ulitin. Hindi ko na ulitin. Hindi ko na ulitin. Hindi ko na ulitin yun. Nervous. Oo. Yun nga, nag-viral nga yun yung holding hands na yun eh. Grabe, Ano yan? pala talaga, no? Hindi nagkakamayan dalawang yan. Hindi yan. Ito. Ganyan. Ganyan yung dalawang yan. Ganito, Yan, 3 araw yan. Oo. Depende sa away nila yan. Depende sa tampuhan nila. Ay, 2 taon din sila nag-usap. 3 araw silang kaholdingan. Saka grabe yung, yung kwento mo na ang daming nagpakita sa kanya before namatay si daddy mo. Yes. Pero sa isa-isang tao lang siya sumama. Manager Kay yun. manager niya. Manager yun. Manager. Nag-viral talaga yun, no? Kasi ang daming di nakakalam ng kwentong yun. Pag nagkikwento nga ako doon sa mga barkada, sabi niya, kamusta na nawala ang daddy mo? Sabi ko, wala eh. May sumundo eh. So, kinuwento ko na. Pag kinikwento ko sa kanila na sumundo ang Tito Romy. Sumundo ang Tito Romy. Tinanong siya ng mami. Tinanggihan. Nung si Uncle Ronnie na sumundo, kahit ang nanay ko ninenervous na. Alam niya eh. Sasama eh. Kasama. Kaya anong sinabi? Si manager. Kaya anong sasama ka? Oo, manager yan. Grabe. Kaya after 15 minutes, wala na. Totoo, no? Kasi iba-iba ang samahan nila dati. Kahit si Tito Lito Lapid, masasabi, na-experience niya rin ang Ninong Joseph, ang Ninong Ran. Na-experience niya rin ang Ninong Ran. Ibang klase nga. Hindi ba siya nagparamdam sa'yo nung pumanaw na siya? After? Wala mga paramdam si daddy mo? Hindi, ang daddy? Wala mga Ang paramdam. daddy, isang beses ko lang napanaginipan. Simula nung namatay siya, 14 years na eh. Isang beses ko lang siya napanaginipan. After a week nung nawala siya, nakalukod siya sa harapan ng mami ko, humihingi ng sorry. Kasi nang chicks pa eh, bago ko chumix pa eh. Chumix pa. Na Julie Vega. Na Julie Vega, si daddy. Julie Vega, ang lolo mo eh. Oo, nahuli eh. Oo. So, sa madaling salita, nagsosorry siya sa mami ko. Yun na. Tapos nun, ever since, wala na. Kahit pinagdadasal ko, magparamdam ka, magpakita ka sa akin. Kahit mami ko, I always pray na kahit sa panaginip, ng mami ko, magpakita sa akin. Hindi silang papakita eh. Kasi siguro, happy na sila. Yeah, I guess, no? Happy sila eh. Siguro, sabi nga nila, pag yung mga bagay na mahal mo, inaano ka nila, sineset ka nila. Kasi nung nawala yung dalawang pader ko, mami ko at saka daddy ko, nakaset na ako. Isinet nila ako na maayos naman yung asawa ko, magaling naman makisama yung asawa ko, maayos ang buhay namin mag-asawa. Sabi siguro na nanay ko, okay ka na, pwede na rin ako. Ang tatay ko nawala, the next day, na nagsabi ako, kunyari ngayon, Friday night, sinabi ko sa kanya, Dad, okay na ako. Wala na akong kalokohan, wala na lahat. The next day, natake tatay ko, umaga. Na-stroke siya. So, comatose siya ng 2 buwan, 2 linggong nasa private room, bago na ilabas. Wala na. Basta alam niya siguro na okay na yung anak ko, okay na, pwede na ako. So, ayun. Si mami? Ang mami ko naman, nakadalaw sa akin sa bahay, sa Batangas, sa bahay namin ni Abby. Dinalaw ako. Tinanong lang ako, boy, ang ganda ng bahay mo. Siguro kung buhay ang papa mo, kung tuwa yun, ganyan.
Sabi ko, nga eh. Sabi ko, okay na ka babalik dito. O set mo, birthday mo, April. Sabi ko, sige. Sa akin ka. April. Birthday ako ng 26 eh. April 3, umuwi siya dito. Diretso kami UST. Yun na yun. Oo. Nalaman na may tumor siya, na pancreatic cancer nga. So, palliative care na lang siya. Umuwi pa kami sa Alabang, sa bahay ng kapatid ko. Nung umuwi kami sa bahay ng kapatid ko, isang bilog kami. Lahat kami, naninigarilyo eh. So, naninigarilyo kami lahat. Sasalita na siya. Oh, ano man ang mangyari sa akin, thank you sa inyo. Wala kang naging problema kahit wala na yung papa nyo. Sadya kayo para sa akin. Ha? Ganyan. Sabi ko, kung ganyan, okay lang yan. Sabi ko, doon ka pa mag-birthday pa ako. Pinalampas niya naman ang birthday ko. Nag-birthday ka naman. Nag-birthday ako April 26 ang birthday ko eh. 27 ng 1:15 ng umaga, nawala ang mami ko. Pinalampas niya naman. Kasama naman, nandito na nga naman siya sa Manila. Walang kwentong sundo ron sa pagpanaw ni Mami. Wala. Walang gano'n. Ang mami, ang sinabi lang, inisa-isa na kami. Para bang ikaw, yung asawa mo, ganyan. Ikaw, Bilin. Pili na siya. Dating sa akin, ikaw, okay ka na. Nandiyan si Abby, okay ka na. O, di, nawala siya. Maayos naman. Very subtle naman yung pagkawala ng mami. Pag binabalikan mo yung mga alaala mo sa tatay mo, ano yung nagsistick sa'yo na kwento? Ang sa lahat ng tao na nakakasama, daddy, isa lang ang sinasabi sa akin. Yung tatay mo, hype, makisama yan. Pangklase, makisama ang tatay mo. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan yun. Makisama ka kahit kanino. Makisama ka sa set, kahit sa utility, makisama ka. Doesn't matter kung ano sila. Kung meron kang konting pagkain, i-share mo sa kanila. Kasi it goes a long way. Malay mo, may isang hindi pa kumakain. Kumakain mo ng at least di siya ganun kagutom. So, yun ang tinuro ng tatay ko sa akin. Tuto ka makisama kahit sinong tao. Kahit simpleng tao sa kalsada, kahit sa mga traffic enforcer, sa mga nagbobote, nagbebenta ng kung ano man, kasama ka sa kanila. Dahil tandaan mo, nanonood yan sa'yo. Nanonood yan, napapanood ka niyan. Pwedeng nadaanan ka lang yan sa TV, pero nakita ka niya sa TV. Ibig sabihin, kilala ka niya. Di ba? Yun yung magandang ng daddy ko. Na hindi mo makalimutan. Hindi mo Nag-stick talaga sa iyo, no? Makisama ka. Hindi pa pwedeng ikaw ang pinakikisamahan palagi. So wala na lahat, no? Halos wala na, di ba? Lahat ng mga icons, uuwi they're na all lang gone. natin. Uuwi na lang natin to. Uuwi na lang natin. Kare, kasama ka pag inuwi ko to, ha? Oo nga. Sa'yo na raw ito naka-reserve. Naka-reserve sa akin si, Si idol mo, si Idol. Babalu. Ang galing, di ba? Oo. Eto, anong last days nito? Bago siya pumanaw. Nako, sakit sa akin yan. Bakit? Bakit? Mulat yan, namatay. Ha? Nakamulat yung mata niya. Namatay. Anong binilin sa'yo? Tinuturo lang palagi yung anak niya. Na? Anak niya, isa lang kasi anak niya, si Sig. Nasa New Zealand na naman. Okay. Okay naman siya yung anak. Okay naman siya. Oo. Yun lang naman binili. Yun lang naman ang palagi. Wala naman siya ibang bibili niya, kundi yun lang. Tingin mo sa langit pupunta to? O pupunta to sa langit? Kaya Julius, kung nakilala mo yan, Talaga? hindi mo iiwan rin yan. Oo. Ibang klase Kasi naman ang tingin ng tao sa kanya, di ba? Itanong mo kay ER yan. Bad siya, oo. Tanong mo kay ER ito yan. Anong sasagot? Hindi, basta itanong mo lang kay ER yan. Okay. Oo. Nung walang-wala si ER, tanong si Lino. Ito nag-alaga. Tanong mo sa kanya. Hindi sa'yo. Sa akin, Anong ginawa niya for you? for me, yan ang nagpasok sa akin sa FPU. Yan, tatay ni Bong Hawkins. Dito rin eh. Yan ang nagpasok sa akin sa FPU. Malaki utang na loob ko dyan. Malaki utang na loob ko dyan. So hindi siya talaga yung parang devil na personality sa movies. Paborito nga ng asawa ko yan. Paborito ng asawa ko yan. Itsuran to. Okay. Pag Mabait pala tinanong to. Pag tinanong mo asawa ko yan, napaka niyan. Anong tawag mo sa kanya? Napaka-pleasing. Ano yun? Sweet. Saka mukhang kalog to, no? Oo, ibang klase rin yan. Kung tahimik si dad, ito, Ibang klase komedyante yan. Oo, ibang klase yan. Ano yan? Si Baraha yan. Tong-its kayo kahit hanggang alas 4 ng umaga. Laban yan. Sumasali rin ito sa inuman ni FPJ. Oo, kahit 3 araw din kayo uminom yan. Okay Pwede din yan. yan, ha? Okay din yan. Oo, ganun yan. Yung mga yan, hindi ko alam kung, yan alam ko, happy go lucky yan. Saka yan, pag gumising yan, may dibidendaso ka agad sa
karera ng kabayo. Yan ang yan ang newspaper niyan. Anong balita? Karera ng kabayo yun. Sino ba ang tatakbo ngayon? Hindi mo natapos yung kwento mo dun sa Judas. So sinasama ka niya, Sinama, kapag sinakulo. hindi namin alam. Sabi niya, wala kayong gagawin, sumama kayo sa akin. Okay. Ako, si Sig, si Ogie, kaming tatlong magpipinsan. Pamangkin ko yung isa. Sakay kami doon sa kotse, punta kami yung Poke Arts. Alam namin sinakulo, hindi naman namin alam na siya si Judas. Opo kami lahat doon, lamig sa Poke Arts. Diba? Oo. Lumabas si Judas, tumawa yung... Galon. Ang una, kinilabutan ako. Sabi ko, parang si Judas talaga, no? sabi ng anak, oo nga. Anak niya yun, ha? Nag-show siya doon. Si Judas. Maglabas naman siya. Galing niya, no? Ang galing niya. Tapos pag pinapanood ko siya sa mga pelikula, pag bumitaw siya, iba yung bitaw niya eh. Ito medyo subtle siya pero brusko. Sa kanya, swabe na malakas. Swabe lang pero hindi mo maririnig na babasag yung boses niya. Malakas yung boses niya. Tapos, well-projected na mataas. Yung pag binitawan niya yung linya niya, talagang, wow. Parang ang bigat ng binitawan. Kumbaga, kuhang-kuha niya Kuha niya yung screen. Oo. Hindi siya OA, Oo. pero kuha niya yung attention mo. Oo. Kahit naglalakad lang yan, tapos dati mahaba yung buhok niyan eh. Pag ginanon lang yung buhok niya, kitang-kita. Si Ruby Diaz yung dumaan, no? Yung mga, kunyari, tayong dalawa yung magka-eksena, dadaan siya sa likod natin. Gaganunin lang. Nagawa na tayo na. Nagawa na tayo. Si Ruby Diaz. Gumanon lang ng buhok. Gaganon lang ng buhok. Those were their days. Ibang klase sila. Oo. Ito si Uncle Ron. Nakakita ka naman ng lalaking ganyan ng lakad? Yung gano'n. Wala, siya lang talaga. Siya lang, di ba? Okay, exclusive yun. Exclusive yun eh. Oo. Ako, kahit sa crowd, pag minsan nasa ibang bansa, sinuwerte, napunta kami sa ibang bansa, nakatrip kami sa ibang bansa. Minsan nanonood lang ako ng people watching. Wala akong nakikita kasing astig maglakad ng Uncle Ronnie. Saan kaya niya nakuha yun, no? Ewan ko. Basta pag ang Uncle Ronnie naglakad na, Oo. iba eh. Iba siya eh. Ang daddy pag naglakad. Pero malaki yung... Pag Uncle Ronnie, kasi usually ang lakad yan, hindi naman sabay sila naglalakad. Palaging ang daddy, isang apak sa likod ng Uncle Ronnie. Palaging nakadistansya ang daddy. Pinanonood mo sila, tapos pag tumigil ang Uncle Ronnie, wait, sindi na. Kahit paninigarilyo ni Uncle Ronnie, iba. Iba. Swabe lang. 3 hitit lang, tapos papatayin. Let's go. Nakabili sila. Sabi ko, swabe lang. Swabe silang tignan. Parang cool nila sa mata mo. Cool silang tignan sa mata mo. Oo, sila yung mga nauna eh. Di ba yung mga cool talaga? Parang ng James Dean, Elvis Presley. Yan, malamig, hindi iconic. Clint Eastwood, di ba? Yung mga gano'n. Hindi pilit. Oo. Swabe lang. Hindi lakad mo astig ah. Wala lang ganun eh. Parang pero ngayon, pag gumaganap ka sa mga roles na kontrabida, nakukuha mo pa rin ba yung mga kilos ng dad mo? At ni Tito Romy? Yan. May magaling kami isang director sa ABS. Inaano niya yun. Sinasaway niya yun. Wag. Minsan lumalabas. Minsan lumalabas eh. Pumipitik eh. Paano? Parang yung mga Pag minsan yung, kunyari, nagrarason ako. Paano kung gano'n? Daddy yan. Mali yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Lumalabas yung pagka-bruise ko ngayon, nakakurbata kayo. Sorry. Nakakurbata kayo. Kurbata ka, nakaforma ka. So, bibitawan mo ng iba. Sasawayin ka up. Ulit. Hindi pwede yan. Pwede yan. Lumalabas joko yung pagka-joko mo. Pero may iba naman director na, bahala ka na. Kaya kita nga kinuwi. Karakter mo yan eh. Yan yung na-picture ko nung ginawa ko yung karakter na yan. Ikaw yan. So, bahala ka na. So, all throughout your career, talagang naging conscious ka ba na hindi mo gagayahin ang tatay mo at ang uncle mo? No. Walang gano'n? Pansinin mo pag umaarte ako, malalaman mo umaarte ako pag umaarte ako. Pero makikita mo dun sa ibang mga pelikula na ginagawa ko, kung paano ko lang siya bitawan, yun lang yun.
Ganun kasimple ang pag-aarte sa akin. Ganun nakaswabe sa akin yung pag-arte. Pero pag ginagawan mo ako ng panibagong karakter, na kailangan ma-fit ko yung sarili ko doon ako nahihirapan. Like? Yung katulad ng Sins of the Father namin. Mayaman ka, big time, may pinag-aralan. Paano mo bibitaw? Hindi ka pa pwede bumitaw ng gano'n. Hindi ka pwede bumitaw ng... hindi pwede. Galit ka lang palagi. Oo. Pero hindi mo pa pwedeng bitawan yung galit itong mga to. Yung galit ng daddy. Oo. Hindi. Hindi gano'n. Hindi. Paano magalit ang mayaman? May gano'n, no? Ganon na. Ganun na yun, So no? hindi yun yung character. So, ngayon, nabibitawan ko lang siya pag binibitawan ako ng direktor. Sabihin ng direktor, bahala ka na. Kaya kita kinuha dahil yun ang gusto ko sa'yo. O, di yun ang character mo. Yeah. Exact. Jokong, may kahalong Pakito, may kahalong Romy, bahala ka. Sa pag-uugali ng mga artista ngayon, paano mo ihahambing yung samahan at buhay ng mga artista nung panahon yung nanaabutan mo na bata ka pa? Maniwala ka, Julius, nabubuhay kami dati sa ilalim ng puno ng mangga. Artista na kayo nun? Artista kami doon. Lahat kami doon. lahat Artista, kayo. nasa ilalim ng puno ng mangga. Wala kaming tent. Wala kaming aircon tent. Wala kaming... Pinaka-service mo, yung kotse mo. Doon ka, kung gusto mo matulog doon, naka-aircon ka. Pero kami, nasa ilalim kami ng puno. Kami nila, nung panahon nila Uncle Rani, nila Ninong Joseph, nila Tito Romy. Nasa isang puno lang kami, sa ilalim ng puno. Nandun lahat, nakatumpok lahat doon. Doon nagkikwentuhan lahat. Doon nagkakantsawan lahat. Kaya namin nabubuo yung samahan na yun. Hanggang sa paglipat mo ng project, kasama mo yung grupong yun. Kasi grupo ni manager yun. Paano mo ngayon sa tingin mo, pagkatapos ng 3 project, maghihiwa-hiwalay pa yung mga yun? Hindi na sa tingin ko. Hindi na maghihiwa-hiwalay yun. So ngayon wala nang gano'n? Ngayong mga Wala panahon na to? Wala na, no? Wala na yung mga barkadahan ganyan, no? Wala ka na nakikita gano'n. Meron akong nakikita kay Piolo. Nakikita ko yung kay Piolo. Gusto niya, kasama niya yung mga co-actors niya. Pag gabi, kwentuhan, umiinom ng konti. Yun, nakita ko sa kanya. Sa iba, hindi ko nararamdaman pa. Pero in our little group, yung grupo namin katulad sa kapag nasa JRB Productions kami sa taping, may maliit kaming grupo doon na kami lang yung depende kung gustong sumama nung lead star o kung ano. Basta yung grupong yun, parang pamilya na rin. Yun. Mga hanggang kailan mo gagawin ang showbiz? Habang buhay na ba yan? Hanggang pagtanda mo? Para mga magulang mo, si daddy mo? Boss Julius, talagang alam mo, kung papalarin, sabi ko sa misis ko, pagdating ko ng 55, gusto ko sa kanya na ako. Retirement? Gano'n? Parang gusto namin mag-retire ng 55. Sana makapag-retire kami ng 55. Makaipon ng tama. Sana pagdating ng 55, parang kami naman dalawa uli. Siyempre, tapos na kami sa mga bata by that time. Kami naman, makapag around the world or kung saan. Ilan taon ka na ba ngayon? Mag-50 na ako eh. Oy, 5 years to go. 5 years to go. 5 years to go. Saka, by that Mahaba time, pa. by that time siguro, pwede na akong pumili ng mga roles na swabe lang. Alam mo yun. Medyo mag-ano ka na, laylo ka na ng konti. Medyo. Showbiz. Kasi, syempre, yun yung awawa nga yung tatay ko hanggang tumanda. Gusto niya, nagtatrabaho pa rin. Sabi ko nga, Dad, it's time for may retirement ng isang tao. Pwede ka na mag-retire. Wala naman akong pension dahil sabi nga nila, ang artista, wala naman pension yan. Walang insurance yan. Walang HMO yan. We got nothing. Ang may uuwi mo lang, yung sweldo mo. So, you have to do good dun sa sweldo. Isipin mo mabuti kung paano ka magkakaroon ng SSS, paano ka magkakaroon ng pension. In the long run ba? Pag-retire mo. Ang daddy ko wala. Nahirapan siya nung ano? Nahirapan siya, syempre. Oo. Nung nagkasakit siya, talagang wala. Sold lahat. Sold lahat. At ikaw naapektuhan ka nun? 0-0. 0. 0-0. Yun nga lang, nilabang ko siya. Sabi ko nga sa'yo kanina, di ba? May billion ako. Lahat ng kamag-anak ko, ilalabang ko yan. Kasi sa akin, importante. Nakakausap kita, nakakasama kita. At saka importante, komportable ka dapat.
So we made it a point kami magkakapatid na nung remaining na oras ng tatay ko, nung time na yun, lumabas siya sa ospital. Sabi ko, ibigay na natin sa kanya yung masarap na buhay. So may nag-aalaga naman sa kanya. Doon naman ang mami, kumakain siya 3 beses sa isang araw, may mga snacks siya, kumpleto naman siya sa mga amenities niya. So nagawa naman namin yun. Siguro nung nawala siya, parang sabi rin ng mami ko, paano yan? Wala na ang papa nyo. Sabi niya, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Kasi, isipin mo, 4 kami. Magkakapatid. Exclusive school yung mga babae. Sa FEO ako napunta. Pero, nakagraduate yung 3 yun. Ako, nakatapos din naman ako. Pero lalaki ako may diskarte naman ng lalaki. So, kumbaga maayos din yung naipundar sa amin ng mga magulang namin. Kaya binalik lang namin sa kanila. Kaya diba? Si daddy mo ang nagtanim eh. Oo. At He saka, planted the seeds ng ideas. magaling at saka magaling ang daddy ko kung paano kami pinalaki. Ang daddy ko hindi na mamalo yan. Isang beses lang ako sininturon. Pero bakit lang ginamit sa akin. Wow, sakit doon. Binalik. Meron akong tatak ng Marlboro sa puwet. Pero yon isang beses lang. Yung mga kapatid ko, never pinagbuhatan ng kamay ng papa ko. Mami ko ang sa amin, ang nagtuturo ng leksyon. Pero lahat kami in love sa mami ko. Then, siya palagi nandun. Daddy palaging wala. Palaging tatrabaho. Pero well compensated kami. At alam niyo yun. Alam namin yun. Na-explain ni mami na mabuti. Yes. Ngayon, ngayon nga, sabi ko, sa buhay ko ngayon, isipin mo, alayin mo nakapag-graduate na ako ng isa, gano'ng kahirap. Diba? At successful pa, no? Diba? Sabi ko nga, ganun pala yung sinasabi ng tatay ko sa akin. Ala nyo, madali. Sige, tingnan natin. So, isa na lang ang hindi pa nakaka-graduate. Isa na lang. Isa Isang na lang. 14 years old. After na, pwede na mag-relax ng konti, no? Pwede na. Pwede na, konti pa. Meron pa ba mga bukod kay no? Si Totoy Bato, no? Yung anak mo, Kiko. Ashley, Si Ashley. nasa showbiz. Apo. Si Kiko, nasa showbiz. Yes. Meron pa bang ibang Diaz na nasa showbiz? O silang dalawa na lang? Sa ngayon, silang dalawa eh. Hindi ko alam yung lalaki ko kung gusto. Kasi, pogi din naman eh. Pogi din naman. Pero parang ang drive niya nasa basketball. So, hindi ko pinakikailan. Sabi ko, kung yan ang Find your own. find your own. Diba? Direction. ng Kasi sarili. nga, nung time na yon nung nagbabasketball ako, gustuhin ko man ng basketball, wala akong choice. Kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko tumulong sa daddy ko. At least ngayon, hindi ko ibibigay sa kanya yung problemang yun. You choose your own. Yeah. You choose. If you want to play, you play. Want to go to a nice school, you go to a nice school. Basta ako, dito lang ako, supportahan ko kayo. Ganun ba? At least, thank you God. Thank you God. At hindi niya ako pinababayaan. Yeah. Yes. Congrats, Joko. Thank Dahil you. mo na-inspire. Part two. Sa mga kwento ng buhay mo, grabe. Ibang klase talaga. Pag narinig natin yung kwento sa insider mismo ng mga Diba? icons na to, di ba? Na nakasama niya itong mga icons. I've been habang blessed. siya'y lumalaki. Yeah, I've been blessed na nakasama ko sila. Oo, grabe. Ano gusto mo sabihin sa mga tagahanga mo bago tayo mag-goodbye? Sa lahat ng tagahanga ko, thank you very much. May oras kayong binibigay sa akin. Salamat sa oras. Sir Julius, thank you very much. Thank you, Joko. Thank you. Sa oras at sa lahat ng nagsasubscribe kay Sir Julius, thank you very much. At saka kay Christine Babaw's channel, Uy, thank you. thank you very much. Thank you. Ang masasabi ko lang, ang nakukuha nyo dito sa pinapanood nyo ay yung totoo. Hindi we don't make up things. We play it by the questions of Julius. Hindi niya kami tinuturuan para sumagot. Sa lang ang nagtatanong, kami lang ang sasagot. So, maniwala kayo sa kanya. This is true and thank you very much for the time. Thank you, Joko. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Hi teammates! Dahil nga ang role ni Tita Boots sa pelikula ay isang taong may demensya, pinakilala ko sa kanya ang aking mama Ching nung nag-shoot ako ng vlog at ito ang nangyari sa kanilang pagkikita. Tita Boots,
Meet my Mama Ching. Mama Ching. Hi, Ching. Tita Boots, Anson Rua. Sikat na artista, ma. Kasing ganda mo din. Tita, mama ko, Mama Ching. Bakit mayakap? Oh, yakap kay Mama. Bagong barkada. Kinukwento ko sa kanya, Mama, na dati Miss Channel 11 ka. Inoferan ka rin ng role sa pag-artista. Tsaka lumabas ka rin sa isang ABS-CBN teleserye. Ang role mo, Mama, manager ng bangko. Di ba, Ma? So, artista meets artista. Kung naging Miss Channel 11 ka, ako naman noon, nagtatrabaho ko sa Channel 5. Yung show namin, pumipili kami ng mga Miss Channel 5, yung Dance-Orama, ewan ko. Oh, Dance-Orama, Ma. Dance-Orama. And so parati kami may mga Miss Channel 5. Kakandidato sana ako, hindi ako pumasa. Pero ikaw, Ma, Miss Channel 11 ka. Kaya halika, Ma, gawin na natin yung eksena natin with Tita Boots dito sa loob. Kasi ang init dito, Ma. Tara, lakad na tayo, Ma. Dito lang mo sa loob, Ma. Mainit din sa loob. May aircon dun, Ma. Halika. Punta tayo. Ano naman gagawin natin dyan? Meron tayong interview. Interviewin tayo kasi mga TV host ako, artista ka, artista si Tita Boots. Sandaling-sandali lang to, Mama. After 3 minutes, go na tayo. Uwi na tayo. Lakad na tayo. Ano kayo? Ayan. Sunod ako. Ayan, susunod na si Tita Boots. Ayan, Ma. Ayan, Ito, gusto niyo bang i-level up ang inyong kaalaman sa evolving ng world of tourism? Be part of the class ng Travel Academy ng Raja Travel Corporation. Perfect ang training para sa upskilling ng student, educators at industry practitioners. Ilan po sa mga topic ay ang travel agency operations, itinerary planning, sales presentation, and digital marketing. Enroll nga natin si Tony Babaw dyan. Pwede. Gagawin ang Travel Academy sa March 7. Para sa iba pong detalye, makipag-ugnayan lang sa mga detalye sa inyong mga screen.